Ay, magandang hapon no mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, maski pa konti-konti, okay na yan. Basta magkakasama tayo, ha? Magbigay lang ho tayo reaksyon dito, no? Kay Kibulog. Kingdom offer 20 million for info on Kibuloy's hunt bounty donors. Ha? Pakinggan natin. Ano po ba itong 20 million? Would you confirm na meron po ba talagang ganito na inilabas o iniaalok po ang Kingdom of Jesus Christ? Well, according to the officers of the Kingdom of Jesus Christ, Di ko mabanggit yung Kingdom of Jesus Christ. Pasensya na po. Hanggang Kingdom lang ako. Na kinikilabutan ho ako doon sa Jesus Christ eh. No? Tuloy. meron po, they are offering 20 million pesos to those who can provide information as to who gave the private money, to Secretary Abalos, ng 10 million pesos, para daw madakip si Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi sa amin pong palagay, yung pagtanggap po ng pera sa mga pribadong mga tao ay illegal po pursuant to Republic Act 6713, Section 7B, And Napakatalino ho nitong abogado nitong si Kibulog. Oo, si Toron. Toro yun daw ba ito? Oo, sige tuloy. Napakagaling. ang mga opisyal po ng Kingdom of Jesus Christ ay interesado. Ikaw ba, Torne? Naniniwala ka ba talagang yung kliyente mo appointed son of God at kayang pahinto yung lindol? Ha, Torne? Naniniwala ka rin ba? Ha? Na tawag dito? Yan ay nasa hulog. Na siya ay ang kapalit ng Jesus. Tuloy mo. Interesado kung sino itong mga pribadong tao na nag-raise ng pera para naman malaman nila kung anong ikinagalit nila kay Pastor Apollo Sikibuloy o ano ba yung mga pakay nila o may transaksyon lang ito kay Secretary Abalos kasi balak daw tumakbong senador Secretary Abalos o ano ba. So gusto nilang malaman yun. At saka gusto rin nilang malaman kung sino yung makabigay ng informasyon doon sa nagbabalak daw na patayin si Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi may team daw na create na i-assassinate si Pastor Apollo Sikibuloy. So kung sino makabigay din ng informasyon, kung sino itong inutusan at kung sino itong nag-atak na patayin si Pastor Apollo Sikibuloy ay yun po, meron silang... Alam nyo yung sinasabi ni Attorney? Parang sinasabi niya na dito, ang langit ay hindi tunay. Parang sino mag-assassinate dyan kay Buloy na alam nyo, madali hong mag-imbento ng salita, di ba? 20 milyon daw bibigay nila. Kung sino man ang makakapagsabi sa kanila, kung sino yung nagbigay ng 10 milyon para mahuli si Kibuloy. Para sinasabi nila na ang winawanted nila ngayon, yung gusto tumulong sa gobyerno upang mahuli itong si Kibuloy. Di ba? Sila naman, ang pinapahanap nila sa halagang 20 milyon, kung sino yung gustong makatulong sa gobyerno para mahuli si Kibuloy. Matindi talaga itong kingdom, no? Tuloy mo. pabuya na 20 million pesos po. Lang, attorney, yung una po ninyo nabanggit. So yung una, yung balak po natin is gusto natin malaman sino yung private donors, no? Na naging parte nung, kumbaga, naging bounty money na inilabas nga po o inaalok po ng DILG. So once nakuha po ninyo yung impormasyon ng mga taong ito, ano yung balak And ma-confirm. Yes. And ma-confirm. Plus yung pag-create ng assassination team daw na papatay kay Pastor Apollo Sikibuloy po. Yun po. Dalawang matters po ito para mabilis. Talaga. Parang yung sinasabi mo, Attorney, maski sabihin mo 100 milyon yung ino-offer nyo wala kayo makikita Kailangan pa, malaman pa kung sino yung gustong umassassinate kay Kibuloy. Pero ito, malaking insulto ito mga friend. Sa gobyerno. Ang tangay mo 10 milyon, ginawa 20 milyon. Parang sinasabi ito, very cheap naman kayo magbigay. Maganda yung vlog ni Vlogcaster o si Idol. Mabigay yung
20 million po. Oo. Opo. Kasi ang ano namin, ang ano nila, gusto nila is malaman nila kung sino itong nag-create ng assassination team at sino itong papatay kay Pastor Apollo si Kibuloy. Opo. So yung ang ati pong pagtingin, yung yung sinasabi ho ninyo na assassination team or yung parang task force na inutusan, it will be the same people behind po doon sa nagbigay o yung mga private donors, one and the same lang po yung nakikita nating persons? May reasonable grounds to believe daw na sila iisa lang daw ito. Although I cannot personally confirm that, no, kasi ako naman ay nag-aabogado lang. Opo. And I'm just relaying to you the information that was given to me and to confirm to you that that is true. So, meron kasing suspicion na yung mga taong nagbigay ng pabuya para madakip si Pastor Apollo Kibuloy, mga private persons, ay siya ring mga tao na nag-create din ng assassination team para patayin si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nag-decide na rin yung KOJC authorities na pabuya to 20 million pesos po. Okay. Ever since po na ito inanunsyo ng Kingdom of Jesus Christ, I believe days ago lang ho ito, attorney, no? Meron na ho bang mga lumutang, may lumapit na, nagbigay ng impormasyon sa Kingdom of Jesus Christ? Wala pa sa pagkakaalam ko po. Wala pa. So, open pa po ito. Oo. Okay. At ang balak po natin, attorney, if may magbigay nga po ng mga pangalan at ma-validate natin, ano yung next steps natin? May mga legal options ho ba tayo na tinitignan? That I will wait for my client's instruction. No? We are lawyers. We only follow the client's instruction. So if ever that would happen, I will await the instruction of my client concerning the matter po. Hindi ko sila pangunahan po. Okay, opo. Ay, yung info on assassination team, saan po ito nanggaling, attorney? Marami na po yung mga gusto ko sa Bisaya pa, mga humihong. Kaya gusto namin ma-confirm kung totoo ba talaga yan. And that can be confirmed also, naisipan namin, since ginawa ito, naisipan ng mga opisyal ng KOJC na since ang DIL... Tama na yan. Ito naman, Senate hearing. Nandito rin si Turon. Si Turion. Senate hearing ni Senator Bato sa pag-raid kay Kibuloy noong June 10, 2024. Ito pinag-uusapan. Kumbaga sumobra raw ho yata yung mga roommate. At dito, pakinggan mo natin sandali at mamaya. Hindi na natapusin, mahaba ho ito Yun. According to them, it was done in proper coordination with local officials na sinunod lamang nila ang kanilang operational procedures manual. At wala silang ginawang hindi naaayon at ipinahihintulot ng batas. Ang tanging intensyon nila ay ang maisilbi ang warrant of arrest. Bilang isang dating pulis, gusto kong sabihin ko sa PNP, naiintindihan ko kayo. However, there are complaints from the members of the Kingdom of Jesus Christ that the PNP's use of force was allegedly excessive. Ang nasabing operasyon umano ay overkill. Ayon sa mga report, hindi raw bababa sa 3 miyembro ang nasaktan sa operasyon. One woman even claimed that she was kicked in the face. Tama na ho yan. Mahaba po yan. Basta't ang buod nito na pinanood ko, pinakinggan ko, pinanood ko. Dito ho, pinagsabihan ng mga tagasalita nitong kingdom na sinungaling yung General Torres, ganito ganon, ganyan nagki-create ng ganyan. Sabi naman General Torres, para wala nang kasi, sumuko na yung sabi naman itong abogado niya, paano susuko ka ayaw nga sumuko tsaka karapatan ganito, maraming sinasabi itong abogado si Turion, na kinukusyon pa namin yung dismiss na yung kaso dismiss na yan biglang binuhay ka kaya kinukusyon namin bakit yung tungkol sa probable cause, kung bakit nagkaroon ng probable cause. Di question nila yung DOJ, diba? Anyway, kinukusyon na rin yung DOJ, ganito. So dumating sa puto dito, meron ding si Kimuri ito.
tungkol doon sa pagkakabawas ng security guard, mga gwardiya ni Sara Duterte, na sumagot naman si Marpil, ganyan, hindi lang naman si Sara nabawasan eh. Oh, marami. Oh, sabing ganon. Sabi naman ni Bato, hindi ba po pwede kasi na si Sara Duterte ay mamili na lang ng kanyang magiging bantay ng mga taga Davao? Kasi talagang para sa akin, sabi ni Bato, talagang delikado ang buhay ni Sara Duterte. Bakit? Ni VP Duterte. Kasi maraming, alam niyo na marami siyang kaaway ng mga NPA. Kung paano kung lusubin siya, magtakbuhan yung mga gwardiya niya. Samantalang yung mga taga Davao na dating ng tauhan, ipaglalaban talaga siya ng patayan. Mga ganun. Pinag-uusapan ho dito. Yun. At dito, dire-diretso sinasabi ng mga tagasalita ng Kingdom na sinungaling si ganito. At ganun. Sumagot si Bato. Hindi ba, para bang nangingit na si Bato dahil siya raw ay dating pulis nga, chief of police nga raw siya, At sabi ni Bato, karapatan lang ni General na gawin para maisilbi ang ganito. Kinisyon din dito nung abogado na si Turon, bakit daw Torion, bakit daw diniktahan mga poster na wanted sa Davao City, yung mukha ni Kibuloy na wanted, ganito. Marami silang kini-question, so. Alam nyo mga boss, hanggang si Digong nasa laya, no? Hindi ho matatapos to. Ano sa palagay niyo? Kumbaga sa yung ugat hindi ho napuputol. Tuloy ho ang pamumukadkad ng dahon ng puno, no? Pero pag naputol na ho ugat, titigil na ho yung pamumukadkad na yan, pati pamumunga niyan. Ito, wala akong hinto to. Hindi na ho hihinto ito. Oo. Yung Pogo, lahat yun. Yung ugat ang may kagagawa niya, di ba? Yung Pogo, yung West Philippine Sea. Ito ngayon, kung ano-anong... Pero may maganda ako narinig din sa hearing na to. Yung General Torre pala, halos kabisado na niya ang itsura nung 30 hectares. 30 hectares ito sabi ni General to. Sabi ni Bato kasi. Paano kung kasi talagang gusto ni Batong maging maayos walang maging gulo Mayroon daw eskwelahan sa loob, nabubulabog daw sila, nagmumukhang garrison na raw yung Kingdom. Yun yung sasabi ng mga tagapagsalita ni itong si Ibulog, no? At sabi naman ni General Torre, bakit kasi hindi na lang sumuko si Kibuloy at harapin niya, may order kami galing sa korte. Nagtatago siya. Hindi pa ikaw wanted. Hindi naman may karapatan. Pinipilit ni Turon. Ni Turon, oo. Ganun. Magaling si Turon. Si Turon. Kinukustyon nga ni Turon, bakit nga naglagay daw ng mga wanted poster. Samantala daw sila Franz Castro, hindi raw nilagay. Hindi naman nagtatago sila Franz Castro. Ewan ko sabi, doon sa vlog ni Atty. Enzo, oo. Wala na raw sa hulog to si Turon si Torion, oo. Believe daw siya dati rito. Paano magkakaroon ng wanted poster sila Franz Castro, hindi naman sila nagtatago sa batas? Di ba? Yung bata mo, ayaw na lumitaw Patakot-takot na. May warrant of arrest, meron ng contempt sa court, sa Senado, Kongreso. May warrant of arrest rin sa korte, ayaw pa rin lumitaw. Di ba mga friend? Wala ho to. Ibuloy pa lang yan pero maganda yung alam ni General Torre kung ano ang itsura mismo ng loob. May mga underground pala dyan. Sabi ni General Torre dito sa hearing na to. Kaya sabi ni Bato, kung sakasakali ba na magkakaroon ng mag-i-issue si General Torre at merong tip na nandiyan nga si Kibuloy sa loob ng Kingdom na yan, hindi ba kayo haharang? Sabi doon sa mga tauhan ni Kibuloy. Hindi ka. Sabi naman ni General Torre, okay. Pero magdadala ako ng 1,500 katao. Dahil hindi kayang halughugin yan. 30 hectares na yan. Ang lalaki ng mga building dyan.
Sabing ganon. Sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang linggo, sabi, sa laki niyan, may mga underground pa yan, sabi ni General Torre. Sinabi niya lahat ng description nung kingdom, kung anong uri. Oo. May aeroplano ika dyan, mayroong, lahat kompleto, alam ni General Torre lahat. Kung ano ang loob ng kingdom. Kaya humihingi siya ng isang buwan at magdadala siya ng 1,500 katao at titigil dyan para mahalughog nila ng buo yung kingdom. Kasi iisa lang hahanapin mo sa 30 hectares na may mga underground tunnel pa. O, di ba? Oo. Pero marami. Ang matinding salita, yung babae nagsalita. Wag nyo kaming anuhin, hindi ko hawak ang dahil may mga tao diyan sa loob na yan, 3,000 mahigit ang tao diyan. Tao namin diyan sa loob. At yung iba diyan mga dating NPA na sumurrender na. Baka hindi namin alam, binago ni Kibuloy ang buhay nila. Kumbaga ganun Pero sabi ni Matabato, ang mga kasama niya sa Davao Death Squad nung kapanahunan na mayor pa lang si Digong, yan nga ang mga rebel returnees at saka kapulisan. Yan ang sabi ni Matabato. Kaya hindi sila natatakot kasi basta yun lang ko dito mga pre. Basta hindi nila na ang Duterte. Hindi ko sila hihintuan ito. Itong administrasyon ni Marcos ito, hindi siya titigilan. Hindi titigil. Oo. Eto, Kibuloy pa lang to. Isang peking pastor. Na kumbaga sa para may tililing. Nakapahinto niya lindol. Kung ano-ano pinagsasabi. Di ba? Malayo ho yan. Mantakin niyo yung pinapakalat nila. 20 milyon ang ibibigay kung sino man ang makapagtuturo doon sa nagbibigay ng 10 milyon. Plus, kung sino hindi lang yun, kailangan maituro nyo rin yung yung nagplaplanong pumatay kay Kibuloy, para meron kayong 20 milyon. Para mo sinabing naghanap ka ng karayom sa palayan. Loko-loko. Ewan ko. Mga friend. Wala ko yan. Hanggang hindi humihinto yung ugat, patuloy ho yan. Si Maharlika, meron na namang bagong na naman. Wala akong gumugulo sa administrasyon ni Bongbong kung hindi yung mga galamay ni Duterte. Maharlika. Si Kimo. Si Bato. Si Bongo. Kalahin mo nakapagpatawag ng Senate hearing tungkol lang dyan sa investigasyon doon sa naging raid noong June 10 daw doon sa Kingdom. Sila binomba ng tubig doon May nasaktan daw, ganito, di ba? Paano hindi hinaharang ninyo yung magseserve ng arrest warrant kayo nga, ewan ko kung anong mangyayari ito. Anyway, marami nang sinampa na kaso si Trillanes dito sa mga Duterte. At yan na naman, DOJ lang ang dito, kung ano mangyayari. Pero yun nga, malamang sa alamang yan, sa kapal nung ebidensya ni Trillanes, na talagang yung tungkol sa smuggling ng shabu, na 6.4 billion ang halaga. Nung kapapanalo kay France, si Pulong at saka yung kanyang bayaw na si Mans Carpio, yan ang sinampahan, tsaka si Paildon, At may mga testigo si Senator Trillanes, At hindi lang naman ho siya ang nagsampa niyan. Meron hong abogado yan. Yan hong isinampa niyang kaso na yan, notaryado ho yan, siguradong notaryado ho yan, tignan natin kung anong magagaya yan doon sa kasong sinampa ni Franz Castro. Madi-dismiss. Yung sa umpisa pa lang, dismiss na. Ganyan kakapal,
Ewan ko kung anong gagawin nito si His Excellency rito sa mga ito. Ha? Parang yung hearing kanina ni Bato sa Senado. Ha? Ang tinatanggap po niya, yung sumbong nung mga kingdom. Tsaka ni Turon. Ni Turon, no. Ha? At sinasabihan niya si General Torres na ganito, ganito. Parang patas naman tayo dito, sabi ni gano'n, di ba? Ewan. Junten ho yun, yung Junten na anong pinag-uusapan doon, at saka yung nga hong bakit tinapyasan si Sara Duterte, tanong ni Kimo, yan ba politika ba yan? Hindi ka, sabi naman nung hindi lang naman siya tinagkala ng binawasan ng di ba? Magulo to. Magulo. Pero yun nga, mga friend. Kay Bongbong ho yan. At saka yung mga advisor ni Bongbong, alam naman nila yan. Kung totoo na sabi nga ni Justice Remulla na hindi siya makiki-operate siya mismo pag nandiyan na yung Interpol, ang ganyan-ganyan, let us see. Hintayin na lang natin ang susunod na kabanata na itong paglabas ng warrant of arrest na sinasabi ng ICC. Di ba mga boss? Yun lang po yan. Mag-collab na po tayo mga friend. Shout out Jeff Ramos nak. Elma Donor, wala pong sound, meron. Shout out sa'yo na lang kung walang sound yung cellphone mo. Kalat ni Baya, shout out. Librado Ludovico, shout out. Nakakaumay na yung sinasabi ni Tandang Durian Dutae. Magpatuka ka na lang sa ahas, lecheng induropot, mainit ang ulo. Ni Librado. Shout out, Miss Akira Milus. May you have blessed Sunday. Ingat at magpakabait ka palagi. Sabi ni Kalat ni shout out, Akira. Sana okay ka lang. Al Ulalia, shout out Bagamang may private army, magtatago lang niya si Digunggong at hindi magpapaaresto. Kapareho din ng mga kakampi niyang puro wanted din. Kung ma-corner, posibleng manlaban pero wala silang magagawa sa gobyerno. Good day sa Rox at sa mga ka-warriors. God bless. God bless Al Ulalia. Kalat ni Bayaw. Ano? Makikipagbarilan si paring Ruding. Sa ICC. Ito nga. Makikipagbarilan daw kalat ni. Ano namang kahibangan yan? Halos na nga yan makatayo at uuga-uga pag lumakad. At ano naman ang gagamitin niyang pangbaril titi niya? Kalati ka talaga, wala. Ubusin daw niya Tumabi kayo mga sundalo, labang ko to, sabi niya. Good evening, Karoke. Nabatibahin mo sila ng pailalim, kasani, sabi niya. Alabira. Federico Mandak, shout out Totoong gulo yan pag aarestuhin si Digong. Pero sa Davao lang yan. Alangan namang lumuhod ang gobyerno kay Digong. Pag nagkagayon, hawak na ng isang pamilya ang gobyerno ng Pilipinas. Totoo, di ba, Federico? Kagulo yan. Gaya ng nangyari ngayon sa Bangladesh. Civil disobedience na ngayon ang nangyayari. Puno ng sibilyan ang mga kalsada. Bahala ka, PBBM. Pag ginawa mo yan, magiging puppet ka na lang ni Digong. Totoo yan. Anita Japon, shout out. Magandang gabi po, Sir Roque, and to your loving wife and to your loving family. At sa aming mga viewers ng programang masaya at puro katotohanan and good news. Keep it up. Salamat, Anita. Librado Ludovico. Karok, si Misael, mga taga-Toronto. Hindi, taga-Ontario raw yata siya Ontario, si Misael, Ontario siya. Ay 3 hours by plane mula dito sa Edmonton. At si Rohan Jelly ay nasa Red Deer, Alberta. Ay 1 oras at kalahati biyahe ng sasakyan galing dito sa Edmonton. George Fernandez, welcome to the club. Advisean si Digong na lumaban na lang para maging hero siya. Blapper si Digong. Pag nasindak ka, tatawanan ka lang at lalong mayabang lang
ang animal na yan. Welcome to the club, George. Federico Mantacoleto. Sigurong laging may nakasukbit na AK-47 grenade launcher si Digong. Katabi pa sa pagtulog. May paranoia na yan. Kaunting kalaskos. At tuwing may hihintong sasakyan sa tapat ng bahay ay sisilip na sa bintana yan. Di rin yan makatulog sa totoo lang. Kahit paano, nakakabawi na din yung mga biktima ng war on drugs. Mabaliw-baliw na din yan sa kaiisip gaya ni Bato. Nangangatog na din. Oh. Si Bato, tignan mo, nakakapagpahiring pa sa ano, di ba? Nakakapagpahiring pa sa Senado. Oh. Katabi niya si Kimo. No? Saka si Bunggok. Katabi niya, tatlo sila. Nasa gitna si Bato. Oo, di ba? Ewan. Plus, si Anita Japon ulit. Oh. Dapat talagang ikulong yan si Duterte Shet Digong nyo. Sa dami ng pinapatay ng makamit ng mga naulila ang mga biktima ang hustisya. Wala nga, si Kibulog nga lang, hindi matakip-takip, saka si Bantag, di ba? Anita ulit, oh. Thank you po sir sa pag-shout out sa aking pangalan. Good night po, sleep well. Stay safe through the whole night. Isapit sa ating muli, masilayan ang liwanag ng bukas. God bless po Sir Roque and to your loving wife. At kay Larnie po, good night too. Sleep well tayo ng mahimbing. Pray muna bago matulog mga bro. Kalatni, ingat ka palagi. Oo. Oh. Alejandro Bidad, shout out. Karox, good morning. Napapasama ako sa tawa. Napapasama ako sa tawa mo sa tapang ni Maudigs na makipagbarilan sa huhuli sa kanya pag marami ang kalaban. ICC at Interpol makikipagbarilan pag nag-isa na karbonil tiklop ang betlog. Ang tawa dun, matapang ka, Rox. Sumar Yosef. Wala akong masasabi kung hindi. Hallelujah. Hallelujah. Bigyan mo, Lord, ng more tapang sa mga baliw sa mundong ibabaw. Diyos mio po, palayasin ang baliw bago magpantay ang mga paa nila sa lupa. Ewan, sabi. Danilo Proilan, shout out. Kung di pa huli ng buhay, ibig sabihin, patay. Pwede na din. Anita ulit, oh. Sir Roque, ang daming tawa ko nagkwento na si Apo Basyang po ba? Kengkoy siya magkwento. Galing mo, napatawa mo ako. Thank you, Apo Basyang. Impong, babae yan eh, si Prince Shervin. Ay, talagang ano yan. Jolly talaga yan, Anita, kala mo. Ha? Jack Romansanta, welcome to the club. Hinahamon ni Digong ng duelo ng baril si Waldi Carbonell no sa Davao pero hindi sumipot si Digong. Ang maisog ay naging talawan tapos ngayon barila naman. Ito, wala na sa mga hulog yan. Madam Brunhilda, shout out. Ay nako Digong nyo, makikipagbarilan ka. Hindi ka na nga makalakad ng walang saklay, makikipagbarilan ka pa. Arnold pa si Diego, shout out. Yabang lang po 'yon. Ang mas malamang po magtatago na rin 'yan. Oh, di ba? Basta siguro gaya ng sabi ni Noel Duterte, pamangkin niya 'yan, ha. Baka makalaya na ang Davao pag wala ng Duterte. No? Pero anyway, malapit na ang eleksyon. Malay mo, ha? God moves in a very mysterious way. Magigiba na ang mayor dyan. Andres Anario, shout out. Bakit ang US binabaril pag may ayaw silang tao sa gobyerno nila doon? Tulad nung ginawa kay Trump. Yun lang, swerte pa siya dahil
dumaplis lang ang bala. Pwede din naman gawin yan dito sa atin, di ba? Di ba sabi nila, matatapang ang Pinoy? Gaano na lang gawin din yan dito ng isang taong patapon na ang buhay. Nakikilala pa siya, di ba? O pwede, Andres. Alberto Olaer, shout out, Karoke. Si Digonggong, makikipagbarilan daw siya sa ICC, paghuhulihin siya ng ICC. Sino naman kaya ang may akay sa kanya para makipagbarilan? Baka isang putok pa lang, mabaliktad na siya sa putok ng sariling baril. Sinong magbabangon sa kanya? Nagtakbuhan na lahat ang mga bodyguard niya. Si Itok Sara Duterte, Karoke. Jane L, shout out, Eddie, wow ha. Jane ulit, hi Digong, your time has passed already. Anak mo na ngang si Sara ang nagsabi, lahat ay may kanya-kanyang panahon, o di ba? Digong, oo nga, at marami kang datong, pero limitado ng power mo. Money and power should go hand in hand. Totoo yan. Alam niyo itong pamilya ni Duterte? Ewan ko, no? Yung tatay niya umaamin na pumatay siya ng tao. Anong klaseng mga ano to, no? Si Sara naman, sa Davao, sheriff na magsese ng order galing sa korte. Sinasapok lang, binubugbog lang. Ito namang si Baste, gusto sampalin yung general. Regional director yata si Torres, di ba? Si Torres. Sasampalin niya raw. Anong klaseng mga ano to, no? Wala akong nakitang ganitong mga klaseng politiko eh. Maliban na ho yung sa Maguindanao. Yung mga ampatuan. Di ba? Pwede, no? Pero masahol yung ampatuan, ha? Ampatuan, hindi nagsasalita ulit. Tinitira na lang eh. Ito, madalas sa salita. User, shout out. Okay lang para magkaalaman kung talagang palaban, mga Duterte. At para nga maubos na mga yan. Mabawasan ang masamang tao sa Davao. User ulit. Ang daming user. Abante, bobo ka. Pinaka-bobo, tanga. Galit ka kay Abante. Rolando Gutay, shout out. Ano to? Yang si Digong nyo, puro salita lang yan. Nung mayor pa lang yan, may hinamon na ng barilan. Hinintay siya ng hinamon niya, pero si Digong nyo, hindi sumipot. Joke lang yon, sabi ni Digong kay Carbonell, di ba? Marilo Pabian, ba't ako makipagbarilan? Kaya naman kita iutos. Diba? Marilo Pabian, shout out. Good night po tayo sa mga warriors. Marahil sinasabi lang ni Lolo Diggs na di pa uhuli ng buhay. Kaso, sa dami niyang inutang na buhay na biktima ng EJK, kulang pa din ang buhay niya. Kaya kung maikulong siya sa sakali, yun man lang, maranasan niya sakit at hirap pagdurusa. Masakit kasi na kasama na rin ang pamilya niya ng mga biktima. Wala eh. Di man lang sila makitaan ng pagsisisi sa ginagawa nila. Ipag-pray po natin lahat na huwag na nga pong umabot sa ganong senaryo. God bless us po tayo sa mga kawarriors. God bless, Marilo Castro. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Yan sinasabi ko na kapag nag-request ang ICC na gamitin ang Interpol, talagang walang magagawa ang pamahalaan kundi sundin ito. At kung hindi nga naman nila ito susundin, mas malaki ang magawala sa bansa natin. At isasanksyon tayo ng kasapi nito. At international yan. Kaya dapat lang itong matupad. At para ito na sa atin, hindi para sa mga kriminal na yan. Diba, Sir Rox? Totoo yan, Elizabeth. Yun ang mali mo, Duterte. Dapat sana, kumalas ka na rin sa Interpol. Di ba? Kumalas ka na rin sa ICC. Ba't di ka kumalas sa Interpol? Alaminang, welcome to the club. Takot na si Digong nyo. The way he react, it seems he can't sleep well. Buti nga sa'yo, Dutae. Elizabeth Iscare ulit. Ito naman si Digong, grabe ang tapang kahit matanda na.
At sanay yan pumatay. Kailan kaya ito kukunin ni Satanas? Isipin nyo, di daw siya pahuli ng buhay. Mas okay patay na lang itong hulihin. Tawa-tawa si Elizabeth. Akala niya forever siyang buhay. Matanda ka na. Ang walang magagawa, ang power at tapang mo. Kung kukunin ka na ng ama mong si Satanas. Patay tayo dyan, Elizabeth. Elizabeth ulit, Sir Rox, dapat lang na mag-isip ng tama itong BBM na yan. At sana para ito sa kapakanan ng bayan. At mawala ng takot niya sa mga dutae. Marcos siya, dapat maging matapang siya para sa bayan. Total niyang mga dutae na yan, grabe ang panglalait niya sa'yo. At gusto nga niyang ibagsak ito. Kilos-kilos BBM, kilos. Ipakita mo na di ka weak leader, BBM. Tama, Elizabeth. Sana share nyo to, baka makarating kay BBM, ha. Friend Shelby sa PEDA, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Dolor Garcia, friend Ami Bingson. Sana okay ka lang, friend, ha. Na totoo lang. Sabi ni Impong Basyang, bumabati po at kumakaway po ng may ngiti. Impong Basyang, Team Tiadeli, sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sir Rox, balik kung ang topic mo today, ano po? Bakit po kaya sobra ng praning na yata yung aning-aning? Misi aning-aning. No po ba meron siya, takot na takot, dating mga antatapang na tao, balde-balde, at si Bato. Ngayon naman, ang lolo nyo, nagmamaktol, nagbabanta, sige daw at subukan ninyo. Sa dami daw ng armas niya, at mga PI daw kayo, di daw kayo sasantuhin, batalyon man na sundalo, ng sundalo. Ha? Ano kaya masasabing minamahal na Pangulo? Susugod ba o babawi? O tatakbo na lang tayo? Huwag magduwag at isipin mo, ikaw daw ang nasa trono. Bahagbuntot ng lolo mo, di ka dapat magpatalo. Buong bayan kakampi mo. Sa ICC ibigay mo. Hustisya ang sinisigaw. Buong bansa, buong mundo. Namatay at libo-libo, dapat lang pakinggan mo. Mga buhay na nawala, pinapatay parang aso, di na muling makikita, ando na sa sementeryo. Sana naman makonsensya, patunayang milyong boto, wag padaig, wag patalo, natatakot, sira ulo. Totoo yan. Tia Delica, tumula ka na naman, ha. Ay, nako. Alam niyo si Tia Deli. Isa ho ito sa regalo sa akin ni Grace Chingsay. Lahat po kayo. Oo, sa totoo lang. Ted, shout out Ted. Matagal na rin sinasabi yan ni Digonggong. Ang hindi pa huli ng buhay. Hindi mo na dapat sinasabi yan, Digong. Sa pagmumukha mo pa lang, mukhang hindi ka na talaga pahuhuli ng buhay. Ito kaya naman, Ted, Hindi pa katiwa-tiwala ang pagmumukha mo. Mukha ba yan? Mag-selfie ka na lang habang may saging na kagat-kagat. Mas pogi ka pa doon. Patay tayo dyan, Ted. Ano naman yan? Ginawa mong chonggo, ha. Ted ulit, Magtago ka lang, Digong. Kunyari, lalabang ka pa. Magtatago ka rin lang naman. Dami pang sinasabi. Madaldal nga yan, Kaya yun, diba? General Torre, sinabi na nga ni Digong kung nasaan niya si Kibulog. Nando sa Tamayong. Bakit eto nga pala, General? Bakit hindi kayo makakuha ng search warrant sa lahat ng pwedeng pagtaguan ni Digong? Ni Digong at saka nito si Kibulog. Para mahalugog ninyo kagaya ng ginagawa ng Pogo, sa Pogo. Nung paok, gano'n ang wala sara-saradong pinto, bag, gano'n. Tsaka walang pwedeng humarang, di ba? Oo. Pero yun nga, sabi ng babae, baka hindi raw nila makontrol yung ibang 3,000 raw yung tao doon sa kingdom. 3,000. At yung ibang araw doon, mga NPA, na sumuko at nagbago raw ng buhay dahil binago raw ni Kibulog. Ginawa na silang mga hitman. The Davao Death Squad. Sabi ni Motabato, yun ang mga kasama niya, mga rebel returnees.
Marcelo Santa Ana, shout out. Puro daldal lang ang inutil na si Rodrigo, inutil Roa Duterte. Hindi nga nakaporma kay Wally Carbonell ang putang. Ayun, nagalit si Marcelo Santa Ana. PI na yan. Si Digong nyo eh. Dapat kung lalaban, barilin lang sa mababalda. Mababalda lang habang buhay para maghirap ang tarantadong yan. Mainit ang ulo ni Marcelo Santa Ana. Oh. Marcelo ulit oh. Pero Karox, naluma siya kay Idol Sonny Trillanes. Hindi umubra yung habang ni inutil Duterte kay Senator Trillanes. Hindi siya, hindi yung, sa totoo lang Marcelo Santa Ana. Hindi yung itsura ng Duterte ang tatayo ka balahibo ni Trillanes. Hindi. Hindi. Maski mano-mano. Sila atrasan nun. PM Mayor yun eh. Oh, diba? Ted ulit oh. Kung may 10 milyong piso sa ulo ni Kibuloy para maihuli to, meron naman 20 milyong peso pabuya siya para malaman kung sino-sino ang nagbigay ng 10 milyong piso para mahuli siya. Ito, yung topic ko kanina ba? Ginawa daw niya ito dahil sa Biblia ay may nakasulat na ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ngayon, pera sa pera. Ang tanong, bakit doble pabuya niya kaysa sa mga taong nagbigay ng 10 milyong piso para hulihin siya? May balak na masama si Kibuloy. Totoo yan. Ay, gagawin. Ted ulit oh, mabuhay ka, Anita. Kasama ka palang pumirma sa protesta para kasuhan sila, Digong at iba pa. Oh. Alfredo Vita, welcome to the club. Isama mo pa ang mga anak mo, duwag. Raul Villanada, shout out Greetings Kuya Rox and God bless Sunday sa buong pamilya. God bless, Raul. Ted ulit oh. Nakatutok lamang po ako, Karoke, sa eleksyon ngayon sa Amerika. Pero ang palagay ko, si Kamala Harris nga ang mananalo. Malamang landslide pa ang panalo ni Harris. Para sanang si Atty. Leni Robredo kung di lang dinaya. Buti na lang sa Amerika, wala si Garcia. Ano ka naman, Ted? May Supreme Court pero di tanim ni Digong ang mga judges. Kaya malamang panalo si Harris. Sa kanila kasi, di uso ang lagayan at takutan. Tulad ni Atty. Robredo, popular si Harris, lalo sa kabataan botante. Ang ibang botante naman ni Trump, lumipat kay Harris. Laking takot pa ni Trump sa debate. Oh, di ba? Di ba ganyan din nangyari kay Atty. Leni Robredo? Walang lumalaban sa kanya sa debate, di ba? Tapos nagpatawag ng debate dito si Kibulog. Sa SMMI, yung truth doesn't matter. Gusto nila dumalo si Atty. Leni Robredo ron at sa debate. Talagang bugok sa dilang bugok no? O di hindi pupunta si Atty. Leni. Parang naghahamon sila doon sa kanilang kural. Raul Villanada ulit. Paano yan? Gongsdi, ICC, ayan na. Carlito San Juan, shout out. Hindi totoo yung sinasabi ni Digong na hindi siya pauhuli ng buhay sa ICC. Duwag yan, bakla. Si I love you, Xi Jinping, sabi niya. Sandra Daisy, shout out Dala ng fentanyl kaya si Digong ay pabago-bago na statement. At tama si Trillanes. Mas takot siya sa kalaban nila na supplier ng droga. Iba-iba pala ang mga grupo ng triad. Marami raw yan, sabi ni ni Senator Trillanes, friend. Jaime, shout out. Karox, kung sakaling mahuli ng buhay si Duterte, ang dapat dyan ay firing squad sa Payatas, sa gitna ng mga basura. Pero dahil walang death penalty sa Pinas, pellet gun ang gagamitin. At ang tatargetin ng mga baril ay yung betlog ni Digong. Ay, nako. 3JCO po. Hello, Sir Rox. Alam mo, ang ICC at Interpol, alam na alam nila how to deal with these kinds of criminals. Si Bin Laden nga, di umubra, si Digong pa. Hindi naman pupunta at kakatok sa pinto ng bahay ni Digong ang ICC para iserve ang arrest warrant. They have ways to do it. Diba?
Tsaka susuporta ng imposibleng hindi sumuporta itong gobyerno ni Marcos. Sa totoo lang. 3J si Hope, ha? Ang galing ka pala sa bingo, ha? J ulit. Si Rox, natural magtatago na lang yang si Digong. Pero maglilib yan kung gusto niya parang si Kibuloy. Baka mga magpahula pa. Nagpahula pa yan saan siya nagtatago. Ang makahula may premyong 1 milyon. Totoo, ah. Ito namang si Bato de la Rosa. O di ba, ang tapang-tapang niya kaysa si Trillanes pa raw ang magposa sa kanya pagdating ng ICC. Tapos ngayon, iiyak-iyak. Drama king talaga itong si Bato. Bakit ka ba umiiyak? Hindi ka pa naman nahatulan ng guilty. Iimbestigahan ka pa lang. Kung wala ka talagang kasalanan, dapat kampante ka at taas noo ka. Panghaharap sa ICC, hindi yung paiyak-iyak ka pa. Yung mga kay Bato, dating yata yan eh. Ewan parang nakita ng extra sa drama. May JCO po nito. Sabi ni Bato, he felt betrayed daw siya ni BBM. Ano yung pagsasabi mo, ha? Bato, paano naman yung mga walang malay na pinatay ninyo nang walang kalaban-laban? Paano naman yung mga mayang Pilipino na you betrayed para lang sa pagsunod kay Diggs? Bago kasi mag-emote-emote dyan, lumingon ka muna sa nagdaang panahon kung ano ang mga krimeng ginawa ninyo. Oh. Wala nga raw silang ginawa eh. Kasalanan ba nila yung lumaban? Di pinatay. Ay nako. DJ Shop ulit. Teka nga pala si Rox. Pakitanong mo nga si Kimo kung ready na ba luggage niya para samahan si Diggs sa dahig. Hindi kami nagkakausap actually. Pero alam ko, ikaw 3J Shop si Kimo, komedyante rin yan. Oo. Bakit? Si Digong lang ba marunong mag-joke? Alam nga namang iwan niya si Mariel. Ang kanta-kanta ni Mariel. Ang kinis-kinis. Ha? Tuloy natin 3J Shop. Kita mo nagugluta ron sa opisina niya. Ha? Ay nako. Baka naman mag-alaalis Goyan na di niya maalala ang promise niyan. Sasamahan si Diggs pagpunta sa dahig. Oh, yun lang yun. Isa lang ang katapat niyang tanong mo 3J Shop. It's a prank. Ay, nako. 3J Shop ulit oh. Ito naman si Haring Roque. Sa kakadaldal niya nang walang hinto, ayan, delikado ngayon siya sa batas. Lahat na lang kasi ng issue, sausaw ng sausaw, dada ng dada. Pumunta pa sa Amerika para lang maghasik ng lagim. Ayan, sa kanya rin bumalik ang mga pinaggagawa niya. Hat na hat sa ngayon, dyan sa batas. Alam mo, si Rox, mayabang kasi siya kasi magaling na abogado. Ang yabang sa Senado, daldal din ng daldal, walang galang sa chairman ng committee. Montik na nga siyang i-contempt ni Gatchalian. Kapag inimbestigahan ang kanyang asset, ang kanyang ebidensya sa Bolt na nakumpiska sa Pogo, mag-alakibuloy na rin yan. Puro sila mga magician. They disappear. Oh, malamang yan, ha? Oy, ganda nung vlog ni Atty. Claire Castro tungkol dyan sa kayamanan na yan. Oo. Mga salin. Magaling talaga si Atty. Claire. Shout out Atty. Claire Castro. Atty. Enzo Recto, Badcaster. Oh. Richard Isguera. Ang gagaling ninyo sa totoo lang. At merong si Professor Cielo Magno. Ang galing. At syempre, higit sa lahat, si Ronald Llamas. TJ Show po nito. Ayan, si Rox. Sa batas natin, ito ni Claire. Naku, wala na daw pera si Haring Roque, pero nag-donate kay Sara ng 36 million. Hala ka. Pag iimbestiga talaga ito, ewan ko na lang. Totoo yan, 3J Hope, napanood mo rin pala. Talagang magaling ka rin, ha? You know what to watch, ha? Reynaldo Gonzales, Ganyan-ganyan din si Kibuloy, di rin pauhuli ng buhay, tapos magsisipagtago. Totoo yan, puro daldal lang yan eh. Michelle Edwin, my friend, niya.
No comment, no comments, no need. Kaibigan, always present, always watching. God bless, my friend Carox. God bless, Michael Edwin. Shout out, Adoracion Di Maranan, Mirna Regalado. Brother Elias Isyo, shout out. June Lagon, my friend, shout out. Pastor. Mission accomplished, mga boss. Tignan natin, baka singit tayo ng isang vlog mamayang gabi kung hindi uulan, no, mga friend. Ay, nako. Magbigay nga ho kayo ng comments dito sa nangyayari na to. Sa aking tinalakay na vlog na to, oo. Na 20 million ang ibibigay nitong kingdom sa sino mang makapagtuturo sa taong gustong makatulong upang mahuli si Kibuloy. Para sa akin, ho, suntok ko sa buwan yan, at yan ho ay isang malaking kahibangan na katang isip ng kingdom. God bless, mga friend.